kinukumbinsi ho, pinupush ni Senator Risa Hontiveros itong si Santa Mama na tumakbo sa midterm election. Sa dami-daming pwedeng i-push, si Lenny pa talaga. Yung OVP natin, dating Vice President na wala ding ginawang tama. Paras lang din sila ni Sara Duterte, mga clout chaser. So anyway, sabi ni Risa Hontiveros, libre ang mangarap. Tapos yung pangarap nyo super taas, tapos mamaya lalagapak na naman kayo. Tapos kayo na naman tong galit na galit, tapos gustong manakit. So anyway, libre daw ho ang mangarap. Hontiveros wants Robredo to run for Senate in 2025 or 2028. Alam nyo, there's nothing wrong if tumakbo si Leni Robredo, pero sana isipin niya kung magka-clout ba siya, kung tutunog yung pangalan niya, kung iingay ba siya sa midterm election. Kasi wala kabisado na siya ng mga tao. Iba yung suporta ng mga tao nung siya ay VP at iba din yung suporta sa kanya ngayong tatakbo siya kung sakaling senador. Iba yung support sa bawat ahensya, bawat position na tinatakbuhan mo. Baka malay mo, yung iba, support sa'yo dito sa VP, pero hindi support dito sa Senate. Tapos ang iba naman, support ka dito sa Senate, pag abot sa mataas na posisyon, ay hindi. Pagdating sa mataas na posisyon, hindi. Diba mayroong mga ganon? Anyway, sa mga nangunguna ngayon sa potential bet sa 2025 election ay si Erwin Tulfo, Tito Soto for 2025 election at sa, kung hindi ako nagkakamali, si Go. Meron nga yung macho black. Narinig niyo yung balitang yon? Si Soto, si Tulfo, tapos si Lacson. Diba? Sila yung mga nangungunang mga naririnig ko. Bato, si Go, si Aimee, si Soto, yan yung mga naririnig ko, Gatchalian. Pero itong si Lenny, Kiko, Trillanes, magkangkungan na lang kayo sa kangkungan. Sayang lang yung pondo nyo. Matatalo lang kayo. Anyway, sabi dito sa balita, Senator Risa Hontiveros is convinced that former Vice President Leni Robredo has enough clout to win a Senate seat in 2025. Kasi ito si Risa Hontiveros, medyo malakas ba yung loob kasi nakadali, nakabingwit, 'di ba, sa Magic 12. Pero siya na lang kasi yung nag-iisang opposition. So naghanap siya ng kakampi. Naghanap siya ng mga taong mailuluklok. Double standard niya eh. Imagine, gusto niya madaming babae daw sa Senado. Wag daw puro macho. Pero si Vice President Sara Duterte dati, ayaw niya. 'Di ba? Well, ayaw ko din naman na ngayon kay VP Inday dahil hindi ko gusto yung niya, yung kilos niya sa ngayon. Pero siguro as time goes by, baka magbago pa. Let's give it a chance. Anyway, sabi pa dito, ito sila hindi na to bagay bigyan ng chance eh. Kasi naging congressman na to sa kanila, naging vice president. Sana noon pa ginawa mo na yung best mo para lagi kang nakakapasok sa Senado. Anyway, in an interview in Ortigas, Tuesday, October 17, Hontiveros said she's convincing Robredo to run for senator in the midterm polls. Sama mo na din si Gloria. 'Di ba? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Sama mo na yan kasi feel ko mga magkakakampi na yan eh. Si Malutikia, yan. Sama mo na yan. Nahiya ka pa. 'Di ba? Imagine. Anyway, kahit naman kumbinsihin mo yan, kahit naman maglabas kayo ng sandamakmak na pera, hindi mananalo yung dating naglingkod sa bayan na wala namang ginawa. Diba, lingkod nga, public servant. Pero ano yung ginawa? Diba? Laging kontra sa gobyerno. Baka malay mo, sumanga pa to ng sumanga. Yung mga tao natatakot na, putulin tong mga sanga na to.
yung mga sangang masasama, ugat na masasama. Pasensya nyo na guys, medyo pa si Mima. Anyway, I've been encouraging and supporting former VP Lenny to run for the Senate in 2025. So, however, should Robredo have other plans in 2025? Ontiveros said she will be still be supporting and encouraging the former Vice President to run in 2028. Alam nyo, isa sa mga hindi ko nagustuhan kay Leni Robredo, masyado siyang puppet. Pag sinabi ng iba, sige, tumakbo ka, tatakbo. Walang sariling pag-iisip. Nakadepende siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. So, hindi yan yung isa sa hinahanap nating mga public servant sa Senado. Yung walang sariling desisyon. Yung kapit tuko sa mga nakapaligid at bumubulong sa kanya. Kasi, there's a huge difference between leaders, di ba, and boss. Itong si Lenlen, masyado siyang bossy. At the same time, masyado siyang dumidila sa sapatos ng iba. Hindi siya yung characteristic na hahanapin mo, yung may sariling desisyon. No. Nakadepende siya sa mga mentor niya. Di ba? Bam Aquino. Di ba? Kiko Pangilinan. So, any public announcements should be made by her. But for sure, she remained politically active through Angat Buhay. Itong Angat Buhay na pati pondo ng DSWD kinukuha. Kaloka. Ontiveros said, referring to Robredo's volunteer organization. So, hindi ako nag-iisa na nangungumbinsi at sumusuporta sa kanya na manatiling active, electorally and politically. But Robredo lost to the President Ferdinand Marcos in 2022 election. She replaced a distant second. Grabe ba yung balita? She placed a distant second. Yung tipong pangalawa pero ang haba ng milya. Ang haba ng numbers na pagitan nila. In the presidential race, garnering 15 million votes compared to the chief executive, 31.6 million. So ako guys, there's nothing wrong if there are more women in the Senate. Because as a woman, diba, there's no girl or woman in this country that should be left behind. Diba? Instead, embrace yourself, embrace your flaws. But at the same time, I hate women na nandun sa Congress para, diba, instead of helping the Senate, the Congress, sila yung mga nagpapagulo. Sila tong madaming putak ng putak. Diba? But thankfully, na itong si Risa Ontiveros, I see a difference naman when it terms sa usaping West Philippine Sea. I totally agreed dito kay Risa Ontiveros on, diba, on what she thought about our WPS. But kung sa ibang topic, ibang no, ayoko kay Risa. Tapos lalo na, ini-invite niya pa si Lenny. Wag na. Manahimik na lang kayo. Hindi mananalo yan kahit anong clout na gagawin nyo kasi ang lutang ay lutang. Ang lugaw ay lugaw. So, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.